Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ah, Mulit-muli, ako ay bumabati sa inyo ng pinagpalang gabi. Bumabati ng masagana at matagumpay na buhay sa paglilingkod natin sa Diyos na yamang kahit po tayo ay nagkulang, kahit po tayo ay nagkakamali, still ng Diyos ay lagi pong mabuti sa atin. Ito'y time ngayon ng ECQ sa buong Maynila. At bawat makabang ng pagpapaabot ng lingkod ng Diyos ay akin pong pinapasalamatan, akin pong ipinapanalangin na sumainyo po ang kapayapaan ng Diyos, sumainyo po ang kabutihan ng Diyos na hindi naliririp kailanman. Ngayong gabi ay pag-usapan po natin ang salitang katarungan. It means ang katarungan ay tumutukoy po ito sa pantay-pantay na patakaran o batas. At ating makikita yan sa aklat ng Samuel, unang Samuel chapter 8. Dahil dito po ay nakabalangkas o ating mabasa ang binabanggit na katarungan dahil po sa kalagayan ng Israel noong unang panahon, sa panahon po ng propeta Samuel. Sumaglit po tayo manalangin. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Ngayong gabi, sa ganang amin ay wala kaming kayang gawin. Maliban na kami ay maniwala sa iyo, maliban na kami, O Diyos, ay umasa sa iyong biyaya. Maliban na ang buhay namin, talaga namin sa iyo. Totoo na kami ay nagkulang. Totoo na kami ay nagkamali. Totoo na kami, O Diyos, ay may karumihan at nais namin. Patuloy mo kaming linisin, patuloy mo kami, O Diyos, na dalhin sa katuwiran ng iyong mga salita upang mapunuan namin at upang, O Diyos, sa pamamagitan ng biyaya mo, masunod namin ang kabutihan mo, ang mga salita mo sa buhay namin. Ngayong gabi, pagpalain mo ang bawat nakikinig, bawat churches, bawat mga kapatiran, bawat, O Diyos, lugar, lalo na po sa bansang Pilipinas, amin dinadalangin sa lugar ng Palawan, sa lugar ng Bohol, sa aming buong Kamaynilaan, sa panahon, O Diyos, ng pagtatalaga ng ECQ sa buong Pilipinas. Amin dinadalangin ang iyong pong kapayapaan at lalo po, O Diyos, na ang iyong pong katwiran ng siyang mangyari at katarungan. Salamat po. Ito amin dalangin, pangunahan niyo po kami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sabi po rito, at nais ko pong basahin sa aklat ng unang Samuel in chapter 8, sa kabanata 8. Nang matanda na si Samuel, ginawa niyang mga hukom ng Israel ang kanyang mga anak na lalaki. Ang mga panganay niya ay si Joel at ang pangalaway si Abias. Sila'y nagsilbing hukom sa Beersheba, ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol at hindi pinairal ang katarungan. Dahil dito, ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, Matanda na po kayo. Ang mga anak naman ninyo'y hindi sumunod sa inyong mga yapak. Kaya't ipili ninyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa. Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao. Kaya nanalangin siya kay Yahweh. Sinabi naman niya sa kanya ni Yahweh, sundin mong lahat ang sinasabi nila, sapagkat hindi ikaw kundi ako ang tinakwi nila bilang hari nila. Ang nagawa nila sa iyo, gayon ay ginawa nila sa akin mula pa nang nilabas ko sila sa Ehipto. Noon pa may tumalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Sundin mo sila, ngunit bigyan mo sila ng babala at ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na nais silang mahala sa kanila. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israel. Ito ang sabi niya, gawin. Ganito ang gagawin sa inyo ng pagiging hari ninyo. Kunin inyong mga anak at inyong mga lalaki upang maging mga kawal
Ang iba ay sakay ng kanilang karwahe, pandigma, ang iba na may lukbo, kabayuin, at iba pang mga maglalakad sa unahan ng karwahe. Ang iba ay gagawin niya opisyal para sa libo-libo at sa lima-limampu. Dito po tayo sa ibang talata. Sabi pa po rito, kunin niya pati ang inyong mga alilang babae at laki. Kamaganda at ninyong baka, kabayo, asno upang itrabaho para sa kanya. O kunin din ang ikasampung bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin pagdating ang araw sa inyo. Irereklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismong pumili, ngunit hindi kayo papakinggan ni Yahweh. Hindi pinansin ng Israel ang mga sinabi ni Samuel sa halip. Sinabi niya, basta gusto namin magkaroon ng hari upang kami ay magiging katulad ng ibang bansa. Nakita po natin ang kaugalian sa panahon po noon ng mga lingkod ng Diyos. It means yung mga bansang Israel na nagtiwala sa Panginoon. Sila po unti-unti na kung saan ay tumalikod dahil lamang sa gusto nilang nangyari sa buhay nila. Kahit na po ang mga anak ni Propeta Samuel, nadatnan na hindi na po sila gumawa. Naging hukom po sila o mga mambabatas sa panahon po ng kanilang tatay at hindi sila naging tapat sa Diyos. Sabihin natin na sinabi sa banal na kasulatan dito sa ating nabasa ay si Joel at si Abias na anak ni Samuel, ng propeta, ay nasuhulan. Baga, naging ano po sa pera. Imbis na yung katarungan na pinag-uusapan po natin na yung pairal, yun po ang isang naging problema nila na hindi nila masunod-sunod at maging pantay sa mga nangangailangan bilang hukom. Ang paghukom ko po ay tinitingnan nyo po ang bawat anggulo ng mga kaso, ng mga sitwasyon, ng mga tao na nagbibigay ng inaing sa harapan ninyo. Bilang mga namumuno sa pamahalaan, tinitingnan natin ang patas o nayon sa patakaran, lalo especially po ito'y kalooban ng Diyos. Nakita po natin dito na ang anak at mga anak po ni Propeta Samuel ay tumalikod sa Diyos. At nawala po ang tinatawag na katarungan. So ang katarungan kung ating pong maintindihan, ito po'y pantay-pantay o patas-patas o tamang proseso ng batas na wala pong kinikilingan, wala pong kinakampihan, wala pong tinatawag nating wala pong kinikilingan o wala pong sinasabi nating paborito o favoritism sa English. So dapat maintindihan po natin na sa panahon po natin ngayon, yun pong nagaganap. Di ba? Yun pong nagaganap sa panahon po natin. Ulit-ulit lamang sa bawat henerasyon, lalo na itong mga tao na hindi nakakilala sa Diyos. Maaring sa una, sa kanila pong panunungkulan, isabihin po natin na matuwid at tama ang kanilang ginagawa. Pero dito makita po natin ang tinatawag po natin na hindi po pantay-pantay pagdating po ng mga naaapi, yung mga nangangailangan na para maiayos ang pamuhay po nila. Hindi lamang po nagsimula po yan, kung maintindihan po natin, sa ating bansa, kundi bagkus din po sa tinatawag po nating pamilya po natin. Minsan nawala po ang tinatawag na katarungan. So, sa ating paglilingkod, kailangan po natin ang tinatawag na paglilingkod na makatarungan. It means, kapag ang ating paglilingkod ay makatarungan, ito po'y nakabase sa kung ano po ang sinasabi ng Diyos. Kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos na ayon po'y akma sa kanya pong panuntunan, na wala pong nagagapi, wala pong kinikilingan tulang kinakampihan. Sa paglilingkod po natin sa Diyos, kailangan po natin ito. So, napakahalagang bagay na bawat pamumuhay po natin ay mayroon pong makabuluhang pamumuhay na hindi lamang parang sinasabi nga ng ilan, may salita pong walang naluloko kung walang nagpapaloko, o wala namang manluloko kung walang naluloko kung walang
naluloko, siyempre. So, ibig sabihin, para sa buhay po natin ay maging maingat po tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Maaaring tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos ng mamahala. Bigyan ng pagkakataon na sumagana, binigyan pagkakataon ng Diyos na magiging leader ng isang simbahan, maging isang leader po ng isang komunidad sa barangay, o isang leader na kung saan ay nandun po ang kapangyarihan na handa pong lahat na kahit maling ginagawa mo, sinusunod ka. Pero dapat sana na maintindihan po natin ay magiging makadiyos po tayo, yung katarungan ipairalin po natin. Hindi yung naririnig ko mula pa man noon, sinasabi na may piring ang katarungan. Hindi po na dapat na piring ang katarungan dahil ang katotohanan, ang katarungan ay nanggaling kung saan. Ito po'y galing po sa Diyos. At naniniwala po tayo na maaaring ngayon ay wala pong hatol, tsak! Darating ang mga panahon, nakain nandiyan po yung biyaya ng Diyos. Ang Diyos ay makatarungan, napaparusahan po tayo pagdating ng araw. Maaaring tayo'y leader at parang maaaring ngayon hindi po tayo sabihin pwedeng hindi matinag, hindi tayo pwedeng banggain at para bang hindi na tayo tabla ng bala. Pero darating ang panahon na mayroong Diyos, na Diyos ng katarungan, na siya pong magsira. Ngayon, ang bansang Israel ay nalagay sa alanganin ng mga panahon yun kasi yung mga anak ni Samuel, ni Propeta Samuel, hindi na lumakad sa tama. So, humingi ang mga tao. Kaya nga ang Panginoong Diyos, sa lingkwento, ang ating Diyos, Yahweh, ay pumayag na ibigay ito. Pero may babala po bilang mga nangunguna sa pamunuan. Alam naman po natin na lahat ng pagkainteresan nila habang namumuno sila ay gagawin po nila yun. Habang sila po nasa kapangyarihan at iniwan at binalaan po ito sila ng Panginoon, ng Diyos, na sabi niya, kaya tumawag kayo sa akin dahil alam ko, darating ang araw na kayo ilalapit sa akin. Darating, sabi ng Diyos, na siya lalapit sa akin at sasabihin ninyo ang mga problemang ito. Ngunit ang sagot po ng Diyos, hindi ko kayo pakikinggan dyan. Dahil doon pa lang sa procedure na the very beginning o simula na sinasabi ng Panginoon ng ito'y po'y inihain na nalangin po si Propeta Samuel sa harapan ng Diyos. Bagaman ang mga anak ng Samuel na ito hindi na lumakad sa Diyos, pero nagsalita ang Diyos at nangusap kay Propeta Samuel na ang kanilang kalagayan, ang kanilang sitwasyon, hindi tama na sila po humingi ng hari. Kasi Diyos na yung hari. Tsaka yung mga lingkod ng Diyos na tinawag niya, ay nandoon para pakinggan po nila. Pero naiba po, at dito, binigyan sila ng favor ng Diyos na mangyari yung kanilang hinihingi, na bigyan sila ng hari. So naniniwala po ako na kahit sa panahon po ngayon, nandiyan po ang basbas ng Diyos, pero kahit ano pong panalangin po natin, kasi yun po yung nakabase sa binanggit at sinabi ng Diyos kay Propeta Samuel, sahain ninyo dahil sa inyong mga leader. Nakikita naman po natin mga leader natin. Di ba? Hindi na ako pwede magsalita. Kayo po nakakita ng ating mga nangunguna po sa atin. Mula po sa kapitan, di ba? Sa mayor, hanggang sa presidente. Kung ano po mga kahinaan meron dyan. At mga irregularidad na mga patakaran. At sabihin natin na mayroong piring ang katarungan. So, tayo po ang ating personal na relasyon sa Diyos. Yung po ang lagi pong pinapaabot ng Panginoon. Ano ba siya? Siya ba dapat talaga bang maging hari o itong mga taong ito na nangunguna sa atin? Sabi nga ng ibang salita ni Propeta Jeremias, sumpain ng tao nagtitiwala sa kapwa-tao. Ibig sabihin na against sa government, the point is, ano ang ating aral na nakikita rito? Na mas ang totoong malapit na kalooban ng Diyos, yung tayo po ay direkta sa Kanya. Kaysa sa umasa tayo sa mga nangunguna. Nandiyan sila at pinayagan sila ng Diyos. Dahil sa pangangailangan ng mga namumuno at nangunguna sa atin ng mga panahon at tayo po yung mga huling henerasyon sa panahon pong ito. Dapat mailagay sa kaisipan po natin na ang salita ng Diyos o ang Banal Espiritu, ang Diyos na ating pinaglingkuran ay hindi pinipagpapalit ng sino mang hari sa buong mundo at sino mang magaling, sino mang mayaman, sino mang maimpluwensya
o sino mang sabihin natin na sila po may utak talaga ng pagsagana ng Pilipinas. Walang iba kundi talagang pinagsimulan lamang po ang Diyos. Maliban na ito ibigay, maliban na ito ipayagan ng Diyos sa ating lahat. Ngayong gabi, ako'y nagpapasalamat mulit-muli sa inyo. Sa inyo pong pagtunghay sa programa pong ito, ng End Times Anointed House of Prayer, ang programa pong tayo po'y magpatuloy sa presensya ng Diyos sa ating personal na kipagrelasyon sa Kanya. Ayan po ang ating tema na ang katarungan ay higit na kailangan ng bawat isa sa atin. Sa panahon pong ito, nayaman na nga ako ang Diyos na sa taong ito ay ihatid ko ang pagpapala sa inyo na sumusunod. Sa inyo na nagtitiwala, sa inyo na umiibig sa Diyos, sa inyo na umasa sa Kanyang biyaya. Sa Kanya na walang ibang pwedeng gumawa ng ating kaligtasan ng Panginoong Kristo. Siya ay sapat, tinapos niyang lahat para sa ating kasaganaan at tagumpayan. Magandang gabi muli sa inyong lahat. Ito ang Pastor Flamer para sa inyong lahat at pinagpala po kayo ng Diyos. Muli kong minabati at aking binibigyan ng mainit na pagbati dyan po sa lugar ng Palawan kila ni Pastor Well Murano. Yan din po sa kila ni Pastor Baron sa Masbate, Renerio Baron, maging po dyan sa Bohol, sa lugar po ng Carmen sa Tagbiliran City, kay Pastor Larry Cabinadi, kay Pastor Ramiro, kay Brother Boy. Ayan, Pastor Brother Boy Ramiro. God bless po sa inyong lahat, sa inyo pong pagpapatuloy na gawain. Kakatapos lang ng mga gawain niya dyan sa Danau. Palayan kayo ng Panginoon. At yan din po sa lugar po ng Nueva Vizcaya, kila ni Sister Aida. Pagpalayan po kayo na Diyos dyan. Ang Panyag family, kila Doktora Panyag, dyan po sa Isabela. At sa iba pang mga kaibigan po natin, sa buong FSR, kay Pastor Lucille sa GCC at sa buong iWorship. Ayan, binabati ko po kayong lahat sa buong UCAP, kila ni Sir Kevin sa UCAP, kay Pastor Boots, pagpalain po kayo ng Panginoon sa lahat ng aming mga kasama, kila ni Brother Bern, Brother Elton, at the same time kay Brother Homer. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Subayin niyo po ang kasaganaan, katagumpayan. Sa maikli pong mensaheng ito, pagpalain po tayo ng Panginoon. Ito po ang aking mensahe, aking pong pinagkatiwala sa Diyos sa inyong buhay. Salamat po. Magandang gabi, mulit-muli.